kandidato ng Piklawan-Dilawan o Liberal Party ang isa sa mga makakatulong at pagkakatiwalaan ng administrasyon ni Pangulong Marcos, especially dyan po sa Alyansa para sa Pagbabago. Pwede po silang maging guest candidate or maging kapalit sila ng iniwan na at umalis na si Imee Marcos. Alam niyo kung bakit? Kasi ang Liberal Party, Piklawan-Dilawan, talagang may market yan. Malaking grupo pa rin sila. Malakas pa rin po yung grupong yan sa totoo lang. Sila ang lehitimong oposisyon, pero dahil sa ang kailang ginagawa ay constructive ang dating sa gobyerno, hindi sila namimersonal. Wala silang personal na mga issue laban kay Pangulong Marcos, kaya sila ang pwedeng maging guest candidate ng administrasyon. Kung gugustuhin, mas makakatulong. Mas makakatulong itong kandidato ng Liberal Party na tumulong sa administration kaysa sa ibang kandidato. Yan po ang aking nakikita. Yung mga gunita, natalakay ko na ito ng isang araw na pwedeng i-adapt ng administrasyon itong sina Kiko Pangilinan o Bam Aquino na ngayon ay pinag-uusapan. Wala namang masama at wala ako namang isyong malaki para sa isyong sa dalawang yan. Mas okay pa ito dahil merong paninindigan kumpara doon sa mga kandidato ng Duterte na ang layunin lang ay pagtanggol ang mga Duterte o layunin lang ay maghawak ng kapangyarihan. Hindi ko naman nila lahat pero more or less gano'n ang mga sinasabi nila. May paghihiganti na hindi malaman kung anong galit nila. May mga plano laban sa administrasyon. Yan ho ang palagay ko pwedeng gawin. Ayaw man natin pangunahan, pinag-uusapan lang ito dahil sa politika, walang panghabang panahong kaibigan, wala rin panghabang panahong kaaway. Kahit na ang Liberal Party ay identify na oposisyon, pero lehitimo naman ang kanilang pagiging oposisyon bilang part ng demokrasya. Hindi sila lumilihis doon. Hindi katulad ng mga Duterte candidate at Duterte camp na hindi oposisyon. Ang kanila lang ay pang-aagaw siguro o pagpapabagsak ng Marcos administration. Kaya pinipersonal ang kanilang mga issue at mga topic mula pa noon hanggang ngayon. Lalo na simula ng hulihin at mahuli at makulong si Duterte sa ICC. Lalo silang lutang na lutang. Ang kanilang pinaglalaban ay Duterte lang. Walang malinaw na mga political agenda para ho sa kanilang mga kandidato para sa ating bayan. Yan ho yung aking observation at opinion sa nangyayari. Okay? Ito naman ho, na pag-alis ni Imee at sinasabing siya daw independent, sa palagay ba nyo makakatulong sa mga Duterte candidate ang ginawa ni Imee? Sa palagay ba nyo makakatulong sa mga Duterte ang ginawa ni Imee? Na patuloy niyang ang dating ay sinisiraan, minamali ang administrasyon, ang kanyang kapatid sa pagkakahuli kay Duterte. Kahit na ulit-ulit nang sinasabi na naaayon sa Interpol, dahil tayo ay member ng Interpol, naaayon sa Republic Act 9851, naaayon sa warrant of arrest ang pag-aresto, pero hindi pa rin kinikilalang mabuti at marami pa rin tanong at pagdududa ang kapatid ng Pangulong si Imee Marcos. Ngayon, kaya ako tinatanong kung ito ba ay makakatulong kasi hindi naman ho talaga ganong kainit. Actually, malamig pa sa simoy ng hangin. Kahit na walang hangin ngayong summer, ang pagtanggap ng mga DDS kay Imee, kahit pa siya ay umalis na sa coalition. Kasi nga po, hindi siya pinagkakatiwalaan. Parang namamangka sa dalawang ilog. Parang hindi mo malaman kung siya ba ay pakawala ng Malacanang o talaga bang siya ay maka-Duterte o kung ano man. Kaya nagdududa mismo yung mga supporters ni Duterte. Ngayon, kung siya ay ngayon independent candidate na, hindi natin alam kung ano mangyayari sa kanya. Pero kung gustong mabuo ng Pangulo ang kanyang kandidato na 12, kasi gusto niya 12, ay palagay ko magdagdag siya ng mga kandidatong meron din prinsipyo, abogado, at ang mga pwedeng pagkunan ay nga pong grupo ng Liberal Party. O kahit na saan galing na kandidato, basta mapunuan ang 12 candidate, hindi ho masama yan. Susuportahan pa rin yan ng mga Marcos supporters at mga voters sa buong mundo. Ayan po yung ating observation tungkol dyan. Okay?
Sunod na ating pag-usapan ay ito pong issue between Marcos at Duterte. Hindi naman ho dapat aabot sa ganitong sitwasyon kung rumespeto lang sa political exercise, sa pagkakahalal kay Pangulong Marcos bilang Pangulo, at kung tumanggap lang ng mga paliwanag ang kampo ni Duterte, okay, sa ginagawa ng administrasyon, hindi sana lalaki ang problema. Ngayon po ay lumaki na ng lumaki dahil nga po sa hindi nila na sinuportahan, binanatan pa, siniraan pa, gusto pang agawin ang kapangyarihan. Ngayong araw po nga ito ay nagberte nga ang dating Pangulo. Alam naman natin, doon sa rally sa Davao ay nagrarally ang mga supporters nila ron. Okay? Sana ang kapayapaan pa rin. Huwag personalin, mangibabaw pa rin ang demokrasya, limitasyon sa pananalita, limitasyon sa galawan. Huwag singitan ng mga panawagan or anumang antas na maaaring lumabag sa batas. Sana huwag bigyan nyo ng pagkakataon ng gobyerno masilip kayo sa iligal na gawain. Kasi pag ang gobyerno minakitang lalabag sa batas dahil ang policy ay rule of law, pananagutin kayo. Halimbawa sa mga rally, ngayong araw na ito, sa mga susunod na araw, ay hindi na ho part ng demokrasya kung hindi destabilization at pagpapabagsak na sa gobyerno, ibang level yan, ibang usapan yan. Meron na hong pananagutan at ang gobyerno hindi naman ho titigil at hindi ho ibabaliwala ang maaari mga pananagutan kapag wala na sa lugar ang mga demonstrasyon o rally. Ang rally ay legal, karapatan ninyo yan, pero dapat ay huwag hahantong sa mas mataas na level o level na hindi na ho naaayon sa karapatan at kalayaan. Yan po ang ating paalaala. Okay? Tatagal pa ito. Hindi lang ito hanggang eleksyon ng Mayo, ngayong taong ito. Hanggang sa 2028, issue ito. Hanggang siguro matapos ang Pangulong Marcos sa kanyang termino, issue pa rin yan. Okay? Pero ang importante matapos yung 2028 dahil doon inihalal, yun ang term at pagkakahalal kay Pangulong Marcos na siya ay presidente hanggang 2028. Para naman po yung kumpiyansa ng mga negosyante, ng turista at ng iba pang mga kapitalista ay maging matatag. Kasi nga sinasabi na may economic manager, malakas ang ekonomiya ng bansang Pilipinas kumpara sa ibang mga bansa dito sa ASEAN. Sobra lang ang politika rito. Hindi lang mga politiko o namumulitika, pati mga followers, supporters, sobra ang pamumulitika. Pamumulitika na ang layunin ay siraan kaliwat kanan. Sa halip na tulungan i-promote ang bansa, sinisiraan pa yung ating bansa at ang ating mga mamamayan ng ibang sektor, lalo na yung mga vlogger na hindi naman nandito sa Manila. Yung mga nasa abroad o kahit nandito na mga vloggers na nakayo ng kailang galawan, grabe ang kanilang paninira sa ating bayan at sa mga Pilipino. Kung wala po sanang ganyan, mas maganda ang imahe ng Pilipinas at ng mga Pilipino sa international community. In other words, Pilipino rin ang sumisira sa kapwa Pilipino at sa bansang ito. Yan ang malungkot. Sana magkaisa. Okay? At tama yung ginagawa ng NBI at ng kapulisan. Hanapin kung sino ang financer. Hanapin kung sino ang nagbabayad. Hanapin kung sino ang tunay na fake news. At kung sino ang mga naninira sa gobyerno. Pananagutin na ng administrasyon ngayon. Dahil sobra na, tama na, napuno na ang salo, kinakalos na ng gobyerno under President Marcos ang mga pasaway at mga nanggugulo sa kanyang gobyerno at sa mga Pilipino. Yan po ang kasalukuyang nangyayari. Please like and share ng video ito.